tamad at halos nakadikit na raw sa higaan ng katawan nitong si Denver. O, yan daw ang araw-araw na nagpapasakit naman sa ulo ni Erlene. Kahit nga mangingibang bansa na raw pala itong si Erlene para maghanap buhay na sa Saudi Arabia, ay mismong si Denver pa raw ang nagdi-discourage pa sa kanya na wag na raw itong tumuloy na mag-abroad. Ang pakiramdam tuloy ni Erlene ay pinapatay din ng kanyang mister ang kanilang pangarap na umahon sa buhay at makaipon para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Kaya naman kausapin na natin mula po sa Bulacan, 31 years old. Erlene, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali sa'yo. Oo. O ayan, pag-usapan nga muna natin itong sinasabi mong may katamaran, itong si Denver. O Erlene, sa ngayon ba, sino naghahanap buhay para sa pamilya ninyo? Sa ngayon po, wala pa po. Kasi nag-resign po kasi si Denver. Okay. At saan kayo kumukuha ng panggastos nyo araw-araw? May kunting naipon naman po. Recently lang nag-resign si Denver. Po. O ikaw rin, meron kang meron kang trabaho nito ng mga nakaraan lang. Ako po yung nagbabantay sa dalawa naming anak. Ako po yung naiiwan sa bahay. May pinagkakakitaan ka naman kahit naiiwan ka sa bahay. Nag-divorce po sa bahay, Kuya Poy. Sorry, ano 'yon? May tindahan po kami, Kuya Poy. Yun po yung Okay. negosyo ko po sa... Oo, kahit papaano may napapaikot pero barya-barya lang o malaki rin. Baka tindahan naman ng bakal 'yan ng malaki-laki rin. Anong tindahan ba? Sari-sari store. Yung maliit lang po na tindahan. Ayaw mo pa ng sari-sari store. Di sari-sari store nga. O yan, sige. Naku, nasa kabilang linya natin si Denver. O Denver, magandang tanghali sa'yo pare. Magandang hali po, sir. Oo. Oo, narinig mo ba yung sinabi? Yung hinanakit yan ni Erlene na medyo may katamaran ka raw. Ano ba nangyayari, Denver? Kare-resign mo lang pala sa trabaho. Ayun po, sinabi ko lang po sa kanya na papahinga lang po muna ako saglit. Kasi pag napagod po sa trabaho, Ano bang trabaho mo dati, Denver? sa mall lang po yun. Oh, anong trabaho mo ron sa mall? Sa sinihan po. Ganun po, nagbabantay lang po. Oh, okay. Kung bibigyan ticket sa ganun. Oo. Yung nasa labas ng sinihan o nasa loob? Nasa labas yan, di ba? Panglahatan po, pero maglilinis din po, tapos magdadala po ng mga popcorn sa loob ng ng sinihan, ganun po. Ayun. Okay. So aircon yan. Yung pinagtatrabahuhan mo rin. Okay. Hindi ganun na pagpapawisan ka ng husto, no? At hindi ka magbubuhat ng mga mabibigat na bagay para kumita ng kwarta para sa isang maghapon. Bakit ka naman nag-resign nga pala, Denver? Ayun po, sinabi ko po sa kanya na magpapahinga lang din po ako. Pero bala ko rin pong pumasok din po ulit. Saan? Sa trabaho o sa sinihan? Parehas po. Sa parehas. Pero doon ulit. Doon ulit. After po ulit. Okay. So, yun naman. Kailan ka ba nag-resign nga? Nang eto lang pong nang nakaraang buwan lang. Pero babalik din po rin ako. Ayun nga so, sa pagka-resign mo, sandali, kausapin ko lang si Erlene. Erlene, pagka-resign ba nitong si Denver, nagpahiga-higa na lang sa bahay ninyo? Yung totoo, sabihin mo, habang nakikinig itong asawa mo. Opo, Kuya Poy. Nasa lang sa bahay. Oo. Andyan na lang. Pero hindi ba yun? Sinabi naman daw sa'yo ni Denver na magpapahinga lang naman daw siya at napagod din sa kanyang trabaho. Medyo matagal na po yung pahinga niya.
Ayan, bukod diyan sa pagpapahinga o yung sabi mo nga ay halos nakadikit na sa higaan yung katawan nitong asawa mong si Denver. Ano pa ba ang ikinatatakot mo at ikinaiinis mo bilang may bahay? Ayaw niya kasi akong payagan na mag-abroad. Ayun na nga. Ayaw niya po. Erlene? Ayaw kang payagan ng mga ibang bansa, pero ikaw ba nakapagproseso na? May na-applyan ka na ba? May mga papeles ka? Nag-a-apply pa lang po. Oh, nag-a-apply pa lang naman. O, edi sigihan mo lang. Pero itong si Denver ba ayaw pumayag na na magproseso ka lang ng mga papeles mo, apply? Ayaw? O sige, nandito rin naman si Denver sa kabilang linya. Denver, bakit ayaw mo naman? Ayun po, ayoko po kasi masyado pong delikado po doon sa Saudi. Tsaka ba po masira po yung relasyon namin kaya pinipigilan ko po siya. Sabi ko po dito na lang po kami sa Pilipinas kasi kaya naman namin mabuhay. Ilan na ba yung mga anak ninyo, Denver at Erlene? 2 po. Ilan taon na sila? 5 po, tapos 4. 5 and 4, magkasunod na magkasunod. Baka naman habang nag-uusap tayo, baka sasabihin nyo, buntis pa nga itong si Erlene. Hindi naman ba? Hindi naman po. Okay, hindi naman. Pero may pangarap kasi, Denver, itong si Erlene na mga ibang bansa para naman daw mag-improve ang buhay ninyo. May pangarap siya para sa sarili rin niya, hindi lang naman para sa inyong pamilya. Bakit hindi mo masuportahan talaga? Ayun po, kasi po kinakatakot ko po na baka po kung anong mangyari sa kanya doon. Tsaka papasok din naman po ako sa trabaho. Gusto ko lang din alagaan niya yung mga anak namin kasi po sa kanya po sana yung anak na ganun po. Bakit hindi mo subukan na sa'yo naman yung responsibilidad ng pagiging magulang sa mga anak ninyong dalawa? Baka natatakot ka lang doon, Denver. Opo, natatakot lang po talaga ako na umalis siya doon po, papunta sa Saudi po. Hindi, doon sa pag-aalaga ng bata, yun yung sinasabi ko. O baka umiiwas ka lang sa responsibilidad na yon. Erlene, ito ba si Denver? Naaalagaan niya mga anak ninyo? Nakakahawak siya? Ganyan? Minsan po kapag day off siya, kaya galing siya sa trabaho. Pero yung alis ako po yung nasahan. No, yung isang maghapon na kanya lang yung responsibilidad, kinakaya naman ba ni Denver? Hindi po. Sige. Alam mo, mas maganda Erlene, since makikinig na lamang muna kami, sabihin mo na ng direkta dito kay Denver yung pakiusap mo na mapayagan ka na mga ibang bansa. Tingnan natin kung magbabago ang isipan ni Denver o baka meron din naman talaga siyang lehitimo pang paliwanag bukod dun sa mga sinabi niya pa sa atin. Okay? Sige. O Erlene, kausapin mo na si Denver. Denver, pwede ko namang sumagot. Para din naman sa pamilya natin po. Sana supportahan kaya Erlene, excuse me. Sorry, pakilinaw lang yung pakilinaw lang yung pagsasalita. Ilapit-lapit ng bahagya yung phone. Go, Erlene. then sana supportahan mo po sa decision na to para naman to sa pamilya natin. Tapos, hindi naman ako gagawa ng masama doon sa abroad. Huwag ka nang magselos, wala ka namang pagsiselosan doon. Magiging mabait naman ako doon para sa pamilya natin. Yan lang. Denver? Hello po. Ano Hello po, Kuya Poy. ano masasabi mo ron sa pakiusap ni Erlene? Ayun po, pag-iisipan ko po. Tsaka pag-uusapan na lang po namin kung ano po yung dapat namin gawin. Kasi po sa ngayon po kasi ayoko po kasi talaga na papansin siya sa ibang bansa. Nangangamba ako kasi baka po maghiwalay po kami, ganun po.
Pero isa sa paraan para hindi na nga mag-isip na mangibang bansa pa ang iyong asawang si Erlyn Denver, ito payong lalaki sa lalaki. Magsipag ka na sa ngayon. Tama na rin yung tama na yung isang buwan na pahinga ng pahinga. Syempre, nag-aalala rin itong si Erlyn. Habang lumalaki ang mga bata, mga anak ninyo, dalawa na yan, 4 and 5 years old, 'di ba? Ay lumalaki rin ang mga gastusin. Ha, Denver? Opo, pagsisikapan ko po, papasok din po ako ng trabaho. Yan. Sige, sabihin mo na ang gusto mo namang sabihin kay Erlyn. Go. Ayun, Erlyn, pasensya na kasi masyado kitang hindi kita pinapayagan sa mga bagay na gusto mo. Nangangamba lang ako, natatakot lang ako kasi baka kung mapano ka dun sa ibang bansa. Ayun lang po. Yan. At sa ngayon nga, ano ba mapipili ninyong desisyon dito sa mga letrang ino-offer namin? H, E, A, R, or letter T? Ano dyan? H, half and half. Talagang inunahan na ni Denver. Half and half, 50-50 muna ang ating usapan. Hanggang dito muna. Ayan, at sige. Pero walang iinit ang ulo kapag pinagdidiskusyonan natin, of course, para naman sa kinabukasan yan ng ating pamilya. Hindi lang para bukas, hindi lamang para sa isang linggo, hindi lang para sa susunod na taon yung mga plano. Pagka tayo ay nagpapamilya na, ito yung panghabang buhay na, ha, Denver? Tsaka alisin din natin at Erlyn, yung mga makasarili natin na mga kagustuhan lang at mga plano sa buhay. Okay? Sana i-consider nyo yung lahat ng yan. Ha? Opo, Kuya Poy. Erlyn, nandiyan ka pa? Opo, Kuya Poy. Ayun, kala ko nakaalis ka na. Kala ko nasa Saudi ka na. Pero maraming salamat sa inyo, Erlyn and Denver, sa inyong pagtitiwala sa ating programang H2H Heart to Heart. Lalo na nga dito sa ating HEART segment. Well, at least, di ba, nabigyan na po natin sila ng pagkakataon na mas lalo nang tutukan yung mga question para sa isa't isa at hindi yung binabaliwala na lang, hindi, ako nang bahala. Yung kahit paano hindi. Seryoso talaga to na kailangan nating upuan para sa kinabukasan ng ating pamilya.